no, isang magandang hapon mga kapatid, no. So, napakainit. So, huwag kalimutan magdala ng tubig. Ayan, no, balikan natin itong clearing and preparation, no, ng Davao Samal Island Bridge Project, no. So, ayan, balikan na naman natin, no. Update tayo kung ano naman ang update natin doon. Samahan nyo ako mga kapatid, no? And don't forget to subscribe, like, and share. Lalo na dyan sa ating mga bago, no? Don't forget to notify and hit the notify bell, no? Para updated po kayo lagi. So, hope nasa mabuti tayo kalagayan, no? And kumusta kayo dyan, no? So, balik naman tayo, update naman tayo dito sa ginagawang pag-clearing, no, ng Samal Connector Bridge Project. Ayan. And don't skip ads mga kapatid, no, para masuportahan natin yung YouTube channel natin, no. So sa ating mga subscriber dyan, no, shout out sa inyong lahat. At saka sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa ating mga construction worker, shout out din sa inyo lahat, mga ka-vlogger, writer, mga OFW, immigrant, no, and lalo na dito sa atin sa Davao City. Ayan. Okay, so ito yung papuntang Samal, no, papuntang Sasa, Panakan. So ayan, no, balikan natin kahapon, nag-update tayo, ba't hindi tayo kahapon, no, nakapag tour. Yung natin pang clip sa ating camera ay naiwan, no. So dumiretso tayo kahapon dahil galing tayo sa pagsimba, no. Yan, so ito, ayan, no, ito na, prepare na dito. Ito yung budiga nila. So ayan, no, dito yung budiga nila. So ayan, prepare na yung mga materialis nila dito. At saka pupunta tayo doon sa may dagat, no. So binalikan natin ito mga kapatid dahil kahapon hindi tayo nakapagdala, no, para ma-clip natin yung camera natin. So ito yung papuntang Sasa, Tibungko. Ito naman yung papuntang Arcastillo, Agdao. Ayan, no. So dyan sa unahan, dyan tayo liliko, no, papunta sa at dyan rin yung yung lalabas yung intersection, no, ng tulay, no, ng bridge. So liliko tayo dyan para mapuntahan natin dun sa may dagat, no. Okay, para at least makita nyo mga kapatid, no. So galing dito sa Budiga, nasa 15 meters. Nasa 15 meters. Ayan. Ito na yung barangay, no, Vicente Hison. Okay, barangay. So dyan talaga tatagos, dyan lalabas yung tulay, no. So itong kalsada na ito, hindi natin alam kung ano dito, no. So tapos yung mga poste dyan na banda. Ayan, no. So talagang lahat dyan matatamaan yan dyan. So yun nga ang balita natin mga kapatid, no, na sinisettle na yan, no. Kaya yun nga, nag-i-start na sila yun. Kita natin daming matatamaan talaga. So dito naman yung budiga nila ngayon, no, dito. So imagine, no, yan, no, matatamaan yan dyan. Ito na yung papasok papuntang So dito na area yung matatamaan. Dyan kasi dadaan yung tulay. Tingnan natin yung mga property na matatamaan dito. Siguro nasa ito, mga 700 meters ang layo. Ayan. So doon malapit sa may dagat, simula na sila magputol ng mga kahoy, mga kapatid, no. Pero yun nga, nagki-clearing sila doon sa may dagat talaga kasi doon ang pinaka-drilling, no,
ng first nila na bridge. Yan, no? Dito na portion, nag-ano na sila, nag-i-start na. Yan, no? Diyan pa lang muna sila. So, ayan, yung this way, diyan na tayo liliko, no? Ito na yung area. So, makita natin yung bahay, no? Natamaan talaga, no? So, kahapon may ano pa yan, pero ngayon wala na. Ayan. So, biniba yan kasi talagang matatamaan. So, dito kasi yung portion na ayan. Balik tayo mga kapatid para time to time update natin ito. Ayan. Out dyan sa mga taga ayan CRBC power. Yung sa kabila mga kapatid, no, yan, no, siniminto na nila yan. Actually dyan yung sa taas, yung rotonda. So dati close yan dyan, may blue na nakabakod yan ng sea na blue. So ngayon talagang makikita na natin dito, no, na siniminto na nila pataas. So balang baka next week, no, mag-update tayo dyan, no. Ayan. Shoutout, sir. Yan, yun yung gagamitin yan sa ano, yun sa paggawa nung pag mag-start na yung ano nila, yung pundasyon sa dagat. So ganito yan mga kapatid, no, pag-uusapan natin. Kasi parang yung naranasan kasi natin, nakikita natin yung ano, yung pangalan doon, yung ship pile. So yan, ganun yan doon sa dagat. Pag mag-start na yan, makikita natin yung ano, mga ano nila dyan, yung mga heavy equipment nila dyan sa dagat kung mag-start na sila dyan sa magawa ng poste. So ang mangyayari nun, ano daw yun, Tito Tans? Bali yung poste, yung I-beam, parang nakalak yun dito. Kumbaga ipagdikit nila lahat ng mga I-beam. Oo.
kung yung gagawin ba nila kung pa-circle ba or yung pa-square. Pa-square. So ganun po, pero yung gagawin nilang pagharang sa mga pundasyon is yung I-beam. I-beam, So, di ba yung mga nakikita natin Sheet ay pile. pile. Oh. So yung dito mga cottage, yung kanilang ginagawa is I-beam po. I-beam. Tapos nakalak yan sa gilid. Tapos lalagyan pa daw yan nila ng isa pang I-beam dito. Oh. So Para hindi papasok yung hindi tubig. papasok talaga, mas, Yung dagat. para mas komportable at nakalak talaga lahat. na Lock, walang- oh. na Tapos walang dagat. sisimintuhin pa yun dito Oo, sa gilid. sa gilid. So mayroon yan silang pang exhaust yung para pag may tubig Ay, yung pump. Oh, tapos yung yung bakal tag 40 ilang yun? 42 mm. Malaki yun. Yung 48 bang pinakadagko o Oh, 32, 38, I think 32. Hindi lang ako alam. Oh, sa mga subscriber natin diyan, comment ano yung pinakamalaking So sige. yung bakal mga cottage is 42 mm. 42 mm. Gagamitin. Tapos pag once na hindi lang natin na tanong kung ilang mga pundasyon or mga bore pile yung Ball pile ilalagay doon para sa kanilang mga sa kanilang drilling mag-start sila. So katulad nung ginagawa sa mga diyan sa mga ulas ganun mga cottage na Oh. yung May 12 board pile. yun mga So sa ngayon yung Craneway hindi natin alam, sabi dito sa pagtatanong natin baka didiretso yung Craneway doon. tatakbo sa kabila. Magtatagpo sa kabila pero alam naman natin pag may magdaan diyan susukatan naman yan. So Yung kanilang paggawa doon ay hindi naman siguro ipagtatakbo. Lalagyan nila ng daanan or kumbaga doon banda is nasa mga paglagay natin mga 1 kilometer, tapos doon sa kabila is 1 kilometer. Tapos yung mga ilang metro, so doon na po yung daanan ng mga barko. Oh, So, barko. Hindi nila ipagtatakbo talaga ba? Pero Tito Tans, pag-usapan natin ito, yung bridge talaga actually yung navigational niya mayroon yan. Pero yung sa mga kapatid sa construction ng actually may barge siya so sa ngayon hindi pa natin makikita yung mga equipment nila kung mag-uumpisa na sila dito sa tubig dagat. So doon sa kabila dito muna ang inuna. Ayan nakikita natin. Dito muna ang inuna kasi pero doon naman yung pinaka main office nila. So actually Tito Tans, yung bangka na yan ang service nila. So hatid-hatid diyan kasi doon naman talaga yung mga office at saka pang tulugan ng mga Chinese contractor dito. So doon sa kabila, yun ang nakikita natin yung may bakod na blue. Pero sa ibabaw niyan, Yung rotonda, pero ngayon nakikita na natin dito, medyo simentado na. Kaya ongoing yung simento doon, dito sila muna nagsisimula. So iba yung mga nagtatrabaho din doon mga cottage sa may summer site, pero si RBC pa din. Oo. Yung nagko-contract ng dyan sa may summer Oh, pero yung pagpunta nila dito, may may service dito na hatid-hatid lang, depende. So, balang araw pupunta kami doon, lalapitan din natin yung na yan, yung landing point, no? Pero Tito Tans, mataas, no? mga taas din na siya. Mataas siya, pero tama, level lang talaga pag matapos yung tulay. Di sir, ang dito manggong anong taas doon. Pero dito kasi nagpariyo din yan kasi dito banda dito sa may dagat area pababa din kasi doon diretso na kung gaano kataas yung dito banda parang nakakuan na lang nakakurve na lang ng konti naka-slope na lang ng konti papunta doon sa baba. Hindi kasi katulad dito is pantay lang yung lupa niya hanggang doon sa may tawag yan sa may aswela po. Pero Tito Tans, cut muna tayo, naliligo yung dalawang aso dito. Dahil sa init ng tubig, so huwag kalimutan magdala ng tubig. Sarap Tito Tans, mas mabahaba dito sa Davao side. Kasi doon parang direct na siya, parang yung yung landing point sa ginagawang tulay. So makikita natin yung sa taas, yung talagang talagang Kumbaga, hindi Tito Tans. Sukod niya. Kumbaga, I mean ba yung pag landing point ang nasa isip ko doon sa ibabaw, hindi pala. Kalsada lang. Level pa rin sa doon sa abutment diyan. Pero ang next diyan is kalsada yan, connected diyan sa rotonda. Ganito yan ba? underpass man ang kalsada. Underpass. Oh, yung sa abutment ay yung sa may rotonda iba din. Iba yung sa rotonda, di ba connection man yon? Oh, pero butang yung gapin nila og poste dito sa ubos. Butang sa poste sa ubos sa Kunaybawan, poste sa ubos tapos ang kani underpass ni siya. Tapos diri diretso is rotonda na sa taas. So lahi na pud ang dalan diri Lahi pud ang dalan. So diri underpass na siya. Oh, so underpass. Yan underpass na yung tawag, di ba? O saya no mga kapatid, pinag-uusapan namin Tito Tans. Kasi dala pahangin na lang, sabi ko, wag mo nang mag-uwi. Nagkita-kita kami dito mga kapatid, no? So ayan,
ang ating collab sa ating mga update sa project. Ayan, nag-uusap kami dito, pag nag-update tayo dyan, dahil mahal yung ano dyan, yung paradise dyan, no? So sana makapunta tayo dyan para maka-update tayo dyan. Pero anyway mga kapatid, no, from time to time, ayan, no, don't forget to subscribe either sa akin din kay Tito Tans TV, no? So isa sa kasama-kasama natin simulat pang na nag-vlog tayo sa Samal, Tito Tans, no? Ay mahigit 2 years ba? 3 years? 2 years. So ayan, no? So ngayon Mag 2 years pa. Mag 2 years pa ako. ayan, may kasama tayong vlogger. Sir! Shout out! Isa. Nag-storya mi dire sa. Ayan, no, si Romeo Sabalda, no. Isang ano natin na vlogger din, no. At talagang napaka ayan, so yan, mga kasamahang vlogger. Oh, vlogger na, Wapa ka nang mana live na? Wapa na lista niya. si Romy Sabaldan. So ayan mga kapatid, no, ayan, no, talagang nagkatotoo na. Sir. Kuan dili na kayo pareho sa una kay. Okay sir. Salamat sir. Karot. Ano dito, go diri sir? Asan ang biyaya na sir?